Ito yung topic ng ating poll actually. Ayon sa Supreme Court decision, di ba, yung Duterte versus House of Representatives, na dineclare unconstitutional ng Korte Suprema yung impeachment na final last year laban kay VP Sara Duterte, pwede uling mag-file sa February 6. Right. Okay, so habang wala pa namang resolution yung motion for consideration na final ng Solicitor General dito, yun ang tinitingnan na date para mag-file uli ng possible second complaint. But the rules have now been mandated by the Supreme Court decision. Yes, kasi ang sabi ng Supreme Court decision, immediately executory siya. Okay. So in the absence ng a change due to a ruling on yung MR, Pero Barry, I don't stand think, as is. di ba unanimous yan? Well, hindi. May mga nag-abstain eh. Oo, at Dalawa nag-participate. hindi Oo. si Justice Singh at Oh, si pero Justice everybody Singh. who voted, So 13-0, do you ever think that it would still be reversed? unlikely given yung history. Although ang pinaka kinaiba dito, may mga pinoint out na mga factual errors doon sa Supreme Court decision eh. Right. Isa na dito yung mismong article na ginawa nilang basis para dun sa sequence of events. Mali pala yung naglabas na yung ABS-CBN, di ba? Pangalawa, ito yung from the start, ito yung nagtataka ko, EL. Merong record may official record ang proceedings ng House of Representatives. Right. May journal, may record. Bakit hindi yun ang ginawa yung basis? Dapat yun ang How can they commit such an egregious error? Actually, hindi ko alam. That baffles Has me. it ever happened sa na ganun ka glaring yung Na ito factual Factual, wala yes, pa, exactly. hindi pa natin pinapasok yung yung legal ruling Parang do you think it's like minadali yung decision? Pati that's why unahin na natin yung ratio tapos forgetting the hindi ko alam. Pero hindi ba ko parang masagot. it's so ngayon ang question natin it's not even legality but factual accuracy. Mali, yeah. Na fake news ang Supreme Court. Yeah, na fake news. Pero yun nga yun ang problema sa nag-rely ka sa a secondary source like a news article na normally hindi ginagawa, di ba? Correct. Bakit nga? Kasi di ba hearsay, di ba, twice removed, di ba? Yan ang sinasabi. Baka sa ang basis niya, they took judicial notice. Yeah, pero yun nga there was no reason to rely on a news article When you have a primary when source. you have a primary source, di ba? An official record. In fact, you can actually take judicial notice of yung official record kasi yun official document yun ng House. And in past decisions, halimbawa, yung VAT case, di ba? Way back when. Alam mo, pamilyar ka dyan, di ba? Di ba? Tiningnan nila yung official record, journal, record ng House at ng Senate. Kasi alam ko kaming mga atinista, hindi kami nagre-rely sa sa mga news sources. Kami mga nagre-rely sa official Sino ba gumawa ng decision na yan? So, sinasabi mo, sa UP, ito, namin mag-rely kayo at mga news articles. Sino ba ang ponente dyan? Please clarify me kung I will take the blame if it was an Atenean. Well, meron ng dito kasi kuha ng mga law school Sino ba nagtap sa bar ngayon? Congrats, Ateneo pa rin. UP pala. Pero mas mataas ang passing grade ng Ateneo. Ay kami naman talaga mas marami ang passing rate namin. Pero yun nga. So, February 6, relying on yung Supreme Court decision as written, February 6, pwede nang mga mag-file. So, may mga nagpahayag na balak nilang mag-file ng complaint. Kay VP Sara. Kay VP Sara. So, anong tingin mo? Kasi yung last year, nakakuha ng overwhelming support yun sa members ng House. In fact, kaya nga naging mabilis yung proseso, hindi na dumaan sa Justice Committee dahil kaagad-agad nakakuha na ng endorsement ng more than 1/3 of the House. And ayon sa konstitusyon, pag nakakuha ka ng 1/3, yung complaint shall already form, yung articles of impeachment, which shall be sent to the Senate, and where trial shall proceed forthwith. That happened also in the case of Chief Justice Corona. Yes. That's the same procedure. Yes. Pero, so ngayon ba, anong tingin mo possibility na makukuha pa, ganun pa rin ba ang magiging level of support ng House? Hindi, ikaw ang congressman Ang alam ko, dapat that thing can only happen kung may support ng president. In the case of Chief Justice Corona, the President Aquino was really very talagang determined, committed to
to file the impeachment. Sa kanya nang galing yung utos niya file an impeachment. Wow, talaga. Oo, kaya alam ko yan kasi galit siya kay Chief Justice Corona kasi ang feeling niya the judicial system has to be sa kanya has to be fixed. Okay. So and he was a stumbling block eh. Pero dito, sino ba ang nagmamando dito? Hindi ko masyadong clear dito sa congressman kayo might be in a Well, better obviously position. yung House leadership, 'di ba? But again, yung House leadership, sa aking experience, lalo na kung never naman nangyaring hindi, yung majority has always been aligned with the president. Correct. Will always, at the very least, look to the president kung ano yung magiging Pero sinyales. wasn't it tentative, 'di ba? Si Speaker Martin, ang tingin ng tao, si Speaker Martin Romualdez was determined. Pero there were times na si Pangulong Marcos sinabi was niya, tentative. storm in a teacup. Oo. Sinabi niya na may mga bagay na mas importanteng pag-usapan. Correct. Dinistansya niya. Pero, based on that, ito yung mga recent pronouncements ni, hindi PBBM, pero nung kanyang spokesperson na si Yusek Claire Castro, parang mas, ng konti, na kailangang managot ang dapat managot. Parang gano'n. Those who need to be accountable should be held accountable. Ganun na yung tono. So, In response dun sa impeachment question. would I, as an ordinary citizen, take that as a clear mandate that the president is committed to do that? Well, hindi ko alam kung clear mandate, but it's certainly a stronger position than the one na Right, saying na huwag na yan. Diba? Storm in a teacup. Ito, at least, merong recognition na kung meron talagang batayan, merong basis, dapat magpatuloy. Kasi, ako, these are questions, Barry, because I'm not a congressman. You were Neither am I. No, but you were there. Eh. So now it's 2026. Would I, as a congressman, consider whether to vote or not to vote on the basis of 2020? And I know, for instance, it's already common knowledge that VP Sara is the leading contender for the presidency. So would I offend her if this case she is not convicted? Well, dyan napapasok yung pag-weigh ng Do I think that far ba, mga congressman? Yes. Pero you have to remember na hindi lang 2028 ang tinitingnan dito eh. Merong, di ba? Inattempt na nila actually in the last few months na magkaroon ng mas mabilis sa succession. Okay. Through a forced resignation, withdrawal of support, whatever, magsasucceed na si VP Sara. In the past few days, meron din mga bali-balita na baka daw filean ng impeachment si BBM mismo. Right. Diba? Ang kaibigan natin si Ega Iriza ang nagpaputok niyan ng issue na yan. Nilapitan daw siya, pero hindi siya pumaya. Hindi siya pumayag. pumayag. Sinabi niya sa akin personally yun. Diba? Nilapitan siya. Pero ang punto ni Kong Egay, mayroong mga kumikilos para doon. So, kung ikaw yung kongresista, ganito yung isipin mo eh. Mas maganda ba na ngayon pa lang, kumampi na ako sa Sara Duterte, for whatever benefits it will gain. And bukang isang benefit na inaasahan yata ng marami, baka mamaya kung nakasalang ako ngayon, na makasuhan ako dito sa mga involvement ko sa flood control. Baka pag si Sara Duterte na ang presidente, magbago ihip ng hangin. Kaya kita mo naman, ito, ilang beses ko nang sinabi to. Hindi ito sekreto. Sa mga nakaraang buwan, di mo napansin yung mga sangkot na mga senador, biglang nagpapakita lahat kasama ni Sara Duterte. Correct. Napansin ko rin yun. So parang feeling ko meron ganong calculation na nangyayari sa isip ng mga ibang mga politiko. Baka naman pag magsara tayo ngayon, maabsuelto tayo, 'di ba? Baka maging pag siya na ang presidente, hindi na itulak ng ganito kasi to a certain extent, yung kasalukuyang administrasyon forced to good eh. 'Di ba? Yun eh. Kumbaga malinaw eh na si Bongbong Marcos dahil pinahayag niya to, mahirap namang wala siyang gawin, 'di ba? Hindi niya idudulo. So to a certain extent, tulak siya na meron talagang kasuhan. So yung mga kongresista mag-iisip, baka naman pag nagsara kami, matanggal kami sa line of fire. As opposed to kung susuporta pa kami sa Malacanang sa kasong ito, baka mamaya in a few months may kaso na kami. Diba? Yun. So isang calculation yun. The other calculation that I'm going to ask you, as a congressman, are you thinking already of the configuration in the Senate? Ilan ang may boto ba dyan? Kung iboboto ko to,
at hindi, kung mako-convict, sige tuloy ko. But do we have enough votes? Do you think about Isa yon, oo. Pero ang kaduktong nun is how serious is Malacanang about this. Kasi sa dulo, kapag ang Malacanang ay talagang tumaya at ginawang malinaw na ito ang gusto naming mangyari, may iba yung configuration whether in the Senate or in the House. Ay, alam mo naman yan, di ba? Klaro yan. That's why Na-experience natin yan. And I think precisely, kaya nagkaroon ng aberya last year. 'Di ba? Na after the overwhelming level of support sa House, parang inupuan ni Chis Escudero ng 5 buwan yung dahil mixed signals ang nanggagaling sa palasyo. Ako tingin ko it would have been a completely different outcome kung from the start last year, malinaw na sabihin ng presidente na maski hindi publicly pero paabot niya dun sa mga alyado na ako tingin ko dapat magpatuloy yan. Kung may kailangang managot, dapat managot. Kung yun ang posisyon nila. Iba talaga nung panahon ni Pinoy, talagang klarong-klarong desidido klaro yung signal from the palace na ituloy ang impeachment. Tingin ko kasi may moral certainty nun 'di ba? Yun yung malinaw na, yun nga, yung may ginawang mali ito, dapat managot. Dito may immoral certainty, kaya hindi. So ako tingin ko yun ang titingnan ng mga boboto diyan. Gaano ba kaseryoso dito, which translates into ano yung likelihood na ang outcome ay magiging conviction. Pero kailangan natin alalahanin, madaming nagbago from last year to now. Wala na si Martin Romualdez. Si Speaker Boji di na nakaupo dyan. Would he be as invested in the process? Isa yun. Ang unang pumirma last time, si Majority Leader Sandro Marcos. Ganun pa rin ba ang kanyang posisyon ngayong sa ganung klaseng sitwasyon? At ito yung pinakamalaking aspect. Dati, madami doon sa mga levers na pwede nilang gamitin. Incentives, ganyan. Mas ipit na ngayon dahil mahigpit na ngayon Dahil sa pumutok ang issue ng yung mga usual incentives na pwedeng gamitin, maaaring hindi na kasing afforded at the same level of flexibility. So, diba? Pero on the part of the Marcoses, if you don't file an impeachment case against VP Sara, existential threat sa kanila. Pag naging presidente si VP Sara, the likelihood outcome is to go after the Marcoses. Totoo naman yun. At ako, malinaw na ngayong taon na ito, 2026, both factions are fighting for their existence. Yung mga Duterte, malinaw sa kanila yan, mahigit isang taon na. Mula nung nagsimula yung hatian nila at 'di ba talagang nag-mobilize against sa Dutertes, 'di ba? Nag-file ng impeachment kay Sara Duterte, nagkaroon ng mga investigasyon, si dating Pangulong Duterte nakakasuhan, dinapunta sa ICC at iba pa. So malinaw na sa kanila and they have been fighting like their lives depended on it, 'di ba? Right. Tingin ko yung mga kalaban nila, mga Marcos, hindi pa yata ganun yung level ng pagkilos sa nakaraang taon na to. So, pero malinaw, ngayong 2026, given yung configurations, given yung mga kilos ng iba't iba, na kung hindi ka pa kikilos ngayon, baka meron na ring existential threat. Diba? Lalo na klaro na ang agenda ng mga Duterte, magkaroon na ng succession. Correct. So diba? Talagang, it seems like they're still very complacent. So right now, mabuti sinabi mo na si Claire Castro said something more definitive, no? But we don't know the consistency of statements coming Kaya from the naman si Claire Castro pinag-iinitan ng mga Actually, yung mga Duterte followers, galit din sa mga Dilawan at Pink. sa atin? Oo. Kasi bakit daw pro-Marcos ang mga Dilawan at Pink? Paano tayo naging pro-Marcos? Kaya nga ang point ko lang, ba't yung kami dinadawit dyan? Kayo ang uniteam. Kayo yung nag-away. Di ba dapat kayo... Naalala ko, malinaw naman yun, noong 2022, sinasabi ko sa mga tao, si Leni Robredo iboto. Kayo nagsabing si Bongbong Marcos ang iboto. Bakit kasalanan ko yan? Kasi parang gusto nila, sumanib tayo sa kanila. Kasi dapat si Sara maging presidente ngayon. Ba't naman ako papayag doon? Ba't nga ayaw mo? Tingin ko, mas malala pa si Sara Duterte. Hindi, ganito kasi, di ba? Parang sinasabi, sige, madaming pagkukulang si Bongbong Marcos. Given. Si Sara Duterte nga, may kaso pa sa confidential funds Prati sinasabi lang, malit lang yung ninakaw niya
hindi maliit para sa akin yung halos 1 billion in confidential funds na ninakaw. Yan ang sinasabi ng kaibigan natin si Kong Egay, na Ganon. maliit lang 112 million lang yata. Na-interview ko si Lito Banayo. Yan din ang sinabi niya. Ang justification nila is, syempre, they cannot say na hindi natin pwedeng dapat na hindi imbestigahin yung dalawa. Kung talagang nagnakaw, imbestigahin natin dapat. Pero, and they put it to the people, pero ang tingin ng tao, mas malaki yung, ba't mo imbestigahin si Sarah? Malit lang ang ninakaw. Pero I don't think that's a justification. Kasi Hindi. remember tayong mga maliliit na tao, magnakaw ka lang sa supermarket, sa mall, Oo. kulong ka kaagad. Hindi, tsaka ito yan ang gusto kong maupo, yung hindi nagdakaw. Di ba? Ang gusto kong maging leader, yung tao na hindi nagnakaw at all. Ito pa, dagdag ko. Huwag natin kalimutan, confidential funds ang pag-uusapan natin, hundreds of millions ang involved dyan. Pero huwag natin kalimutan, yung mga lumabas na mga iba pa mga balita dati-dati nitong nakaraang December, 'di ba, yung so-called DPWH leaks na lumalabas na panahon ni dating Pangulong Duterte, may mga pre-insertions na. Ito, you're referring to- Si Mayor Sara Duterte. Magkano? Billion. Ah, Diba? hindi. Si Congressman Pulong Duterte, 51 billion ang pinasok do sa budget para sa distrito niya. So, hindi sila talagang walang nakuha rin. Di ba, sa testimonya mismo nung mga Diskaya, kailan sila nagsimula? Hindi ba 2017? Sino presidente nun? Di ba? Si Yusek Bernardo, kailan pumasok yan sa Naging USEC. DPWH? Hindi ba panahon din ni dating Pangulong Duterte? Nasa ano na siya? Nasa panahon natin, nandun na siya. Ni-request lang ilagay sa... Pero na-elevate siya na As Yusek USEC, at ang kwento, si kaibigan niya si Philip Salvador, kinausap si Bongo, inangat na gawing USEC. Nagkasabi ka pa Philip Salvador Hindi, yun ang kwento eh. Kaya nakikinig ka, yun ang lalabas. Hindi, pero yun ang punto. Correct. Diba? So, wag nating kalimutan na itong buong issue na ito, nagsimula ito panahon din ni at hindi sila pwede magmalinis dito. Kasi kung magsalita, parang akala mo, na-invento lang to kahapon eh. Diba? 2025 lang eh. Hindi. Diba? Yun yung point. So ako, agree naman ako eh. We need better leaders. Diba? At para sa akin, ang better leader, yung walang bahid. Hindi yung merong mga skandalong kailangan pa niyang panagutan na hanggang ngayon, hindi sinasagot ng maayos. Obviously talagang mahirap kasi if we're going to go for a clean leader, I cannot find it on that side. Yeah, totoo naman. At kung sino tatakbo sa side ni Marcos, hindi pa natin alam sino. Tingnan muna natin kung matino. At least alam ko, meron na tayong kandidato tayo, malinis sa mga kandidato natin. So, tingnan natin. Sana magkaroon tayo ng isang kandidato. Sana nga maging, kumbaga, hudyat itong mga nangyaring ito para ang ating mga kababayan pumili ng mas mapapagkatiwalaan na mga kandidato sa 2020. Nangyari na po yan noong 2010. Laganap din ang corruption nung bago mag-2010 election at napili ng taong bayan ang isang matinong presidente sa katauhan ni Pinoy, no, ni Benigno Aquino III. So, sana mangyari ulit na ang ipili ng taong bayan isang matinong pinuno. Okay. Pero ikaw, EL, anong tingin mo kung sakali mang may magpa-file kay VP Sara? At sabihin natin makakuha ng suporta sa House, umakyat sa Senate, sinabi na ni Senate President Tito Soto, he will act forthwith. Hindi siya magchichis escudero eh. Tingin mo, meron bang chance na Meron akong nakikitang pero frankly, there will be some horse trading. Yeah. At ako tingin ko, depende rin doon sa ebidensyang maipapakita. Yung ebidensya, I think, meron. Okay. I think there will be evidence to support that kasi madaling mailabas ng ebidensya eh. It's really also the political will of the senators eh. We've seen that, we've gone through the impeachment of Chief Justice Corona. Siyempre, the senator judges are going to weigh their own personal, may interest din sila na what will happen to me, mga ganun din. Political fortunes nila will be at stake, no? But I think if the evidence is strong as what happened in Corona, agree ako. that will compel them to do the right thing. Agree ako. Yung nga gusto kong i-cite na na halimbawa eh. Doon kay Chief Justice Corona, nung lumabas yung aktual na ebidensya ng mga bank accounts, di ba? Yung mga na hindi niya mapaliwanag, actually, marap siya doon. Tingin ko, that was a tipping point
Para din Correct. sa mga ibang senador na baka nasa on the fence pa nung panahon na yun. Yan din nangyari. Actually, totoo ka. There were people on the fence, and then nakita yung ebidensya, they were convinced. At eto pa yun eh. At ang context natin ngayon, wag nating kalimutan, ang lalim ng galit ng tao sa korupsyon eh. So kung meron talagang lalabas na ebidensya na klarong lumalabas na involved ka sa katiwalian, involved ka sa pandarambong, involved ka sa pagbubulsa ng pera ng taong bayan, tingin ko mahihirapan yung mga senador na i-justify. Naalala mo yung impeachment ni Erap? Oh, Di ba remember yung nagboto sila, should we open the envelope? second envelope. Second envelope. Ang nangyari, they voted down. Hindi pinabukas. Tama. Nung hindi pinabukas, ilang mga senador doon sumayaw. Ang ang tita ni Pinoy sumayaw. Yeah. Si And Tessie Aquino, that Reta. caused her not to Hindi siya nanalo. hindi Tama. na nanalo. Tama. Kasi galit ang tao. So, Actually, yun ang nag-trigger ng yan ang EDSA 2. nag-trigger. Oo, kaya nga, yung galit ng tao, kaya nga, itong mga senador natin, do not underestimate the anger of the people. Lalo na ngayon. Lalo na Na ngayon. ilang buwan nang nakakarinig, nakakakita ng ebidensya ng malawakang pagnanakaw eh. And sawan-sawa na ang tao eh. Yun eh. Ramdam mo eh. Alam mo, isang one thing that's very, very, and should not be, we should take comfort is, the Duterte people could not master a rally. Every time magrarally, hindi sila nakakakuha ng tao. On the other hand, the other side, nakakakuha talaga ng rally mga tao. Which sends a signal na do not be influenced by the social media comments eh, kasi we're now in echo chambers eh. Pero you should be able to judge kung ano talaga ang nangyayari sa atin. Tayo ba ay niloloko ng mga taong bayan, whether it's the green or the red, di ba? Huwag tayong madadala sa social media. Gamitin natin ang sarili nating pag-iisip. Madali kasing ngayon naniniwala kung anong binabasa eh. Okay. Okay. So, tingnan natin. Malapit na ang February 6. Dapat meron din tayong countdown para dyan. Dahil Oo nga, feeling ko no? madaming mangyayari. Bago pala matapos ang January, ang daming mangyayari, no? Yan. Well,